Kung itatanong nyo sa akin kung anong feeling pag tumatayo dito, hindi ko maipaliwanag. Subukan na lang ho nyo tumayo dito, pinsan. Actually, sabi nga ho nila, ng mga leader, pag tumayo daw ho dito, ay yayaman daw ho. Kaya, i-encourage kayo, kung kayo, tumayo na kayo dito. Actually, kanina lang ako nasabihan ni Sir Jaime at ako'y nagpapasalamat na nabigyan ako ng pagkakataon muli na tumayo dito at ipaalam sa inyo ang kagandahan ng ating produkto, ang Fortier Placenta. I was an OFW for almost 15 years before I worked here in the Philippines for 10 years, then I go abroad in Malaysia and then go to Saudi Arabia for almost 12 to 13 years. So, ako pala si Alan, I'm a ceramic engineer by profession. And for 30 years, yun lang po ang alam kong trabaho as a ceramist. Here and abroad, Malaysia and Saudi Arabia, puro ceramic ko. Wala ko akong alam na ibang trabaho. Kasi yun ang pinag-aralan ko. So, nung umuwi ako, kasi 58 years old na, 56 years old na ako, last 2 years, umuwi ako kasi nararamdaman ko na medyo yung katawan ko hindi na bagay sa abroad. Kasi mahirap ang nasa abroad. Hindi mo maalagaan yung katawan mo, and then nagtrabaho ka lang ng trabaho, so napapabayaan mo pa. And then when umuwi ako at sabi ko magninegosyo na lang ako kasi mahilig ako sa negosyo because before mag-abroad ako I have 3 bus biyaheng Alabang, Fairview. But ang problema, tumataas ang gasolina at saka maraming problema sa transportation. Alam naman ninyo, pag daan pa lang nyo sa kalsada sa EDSA, nandun ang problema. So, napilitan akong i-benta yung sasakyan ko and I go to Saudi Arabia. And then after that, dahil nga medyo nagkakaedit na, umuwi na ako and sabi ko magnegosyo na lang ako. At after nang umuwi nga ako, nagnegosyo ako, meron akong nagtayo ako ng nagsusupply ako ng mga lumber sa housing project. So, at that time, na-introduce sa akin ng kapitbahay ko yung Fortier Placenta. In-invite ako dito sa MOA. Ang sabi, kakain daw. So, kakain. Pumayag na rin ako dahil sabi ko, kain naman, wala mong masama, kain lang. But at that time, talagang masakit na yung paa ko. Hindi na ako nakakapaglakad ng diretso. Yan nung mag-attend nga ako, hirap na hirap ako umakyat sa kahit elevator yun. Hirap ako kasi masakit. Ano yung paa ko. So, nung nakikinig ako, kain, tapos nakinig ako. Actually, ang nag-invite sa akin yung kapitbahay ko, but ang nag-present is our 3-star Miss Virgin Nemsen. Siya yung pinaka-apply namin. So, nung ini-introduce na niya yung product, habang kumakain ako, sinusubo ko yung pagkain, delivery. Nung sinabi yung presyo, nailuwa ko yung kinain ko. Hindi ko makain. But, nung panahon na yun, wala pa sa isip ko kasi kahit naman sino, alam ko yung mga bago dito, wala pa sa isip ninyo. Ang nasa isip lang ninyo yung presyo. Di mo ba? Presyo. Kasi, hindi pa natin nabibigyan ng importansya yung ating kalusugan. But after that, naimbita pa rin ako sa iba-iba. Nakadalawang beses ako na-invite sa festival. So then after that, umattend na ako ng dito sa MOA. So nung ma-invite ako the first time is April, but nag-decide ako na mag-join. That was August. So merong 5 buwan. So ganyong katagal ko bago na presensyahan o nakita yung ganda ng Fortier. But nabuksan ang isip ko dahil dito sa opisinang ito.
Kaya kayo, kung meron kayong duda, ano man yung duda nyo, ituloy lang ninyo na pumunta dito at sinisigurado ko sa inyo, mabubuksan yung isip nyo. Kasi ako, nag-take ako ng 4th year dahil talagang hindi ko na kaya makalakad that time. Kasi nawala na ako dito hindi na ako nakapunta. Nung ako'y kinumusta, nung kapitbahay ko at saka ni Ma'am Bergie, sabi ko hindi na ako makapunta kasi hindi na ako makatindig. So, nandun lang ako sa ilalim ng kama, ng ilalim ng higa, sa baba, pinakababa. Hindi na ako makakyat sa 2nd floor. Doon ang kama ko. Yung pagkain, sineserve na lang sa akin. Yung iiyak ko, nandun lang sa tabi ko. And then, pagka gutom ako, tatawag lang ako sa anak ko para dalan ako ng pagkain. So, ganyan lang ano ko kasi masakit talaga. Ngayon, after mga 5 days, minsan nainom ako ng gamot. Although ayoko kasi tatamaan yung kidney. So, gagaling-galing ng konti, makakalakad. But after ilang araw, ganyan na naman. So, prostrated na ako. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko na yung isang bote. So, try. After matake ko yung bote, kasi dinala sa akin ng tanghali, gabi uminom ako ng 2 capsule. Kinaumagahan, nakalakad na ako. So, masakit pa rin. Pero, kaya ko nang lumakad kahit paano. Natitiis-tiis ko na yung sakit. Samantalang dati, pag uminom ako ng gamot, after mga 3 hours, yung sakit babalik na, hirap na uli ako maglakad. But because of this 4th year, nakalakad ako. And then after taking ko ng 4 na capsule, umihi ako, yung bato ko natunaw, naiihi ko. So hindi ko alam doon, kaya hindi ko nakuha. Kasi pag ihi ko masakit, sabi ko masakit. Tapos lumagutok doon sa plastic na yun. Ngayon, kung nalaman ko lang nung mag-testify na si Mr. Ariel Macariola, na yun ang din na nangyari sa kanya. Sabi ko, ayun pala yun. Yung inihi ko pala, yung sa bato. So, after that, nag-decide na nga rin akong kumuha. Kumuha ko ng isang set. And then, tinake ko. So, up to now, although minsan matigas pa rin ang ulo kasi bawal talaga sa akin ang beer. Bawal talaga. So, once na nainom ako, masakit talaga, sakit. But luckily, kahit nasakit, kinabukasan, wala na ulit. Hindi na ako nagbe-bedridden ng ilang araw, 1 linggo. Actually, nung pumunta kami ng Bangkok at saka ng Malaysia, pagpunta ko daw gabi, so, pagdating ko doon, nado si Coach Raymond Tong. Ayos. May beer na nakalagay, Heineken. Hindi ko natanggihan. Kaya, napainom tayo, and then nung pauwi na kami, dito, papunta dito sa Maynila, yung mga kasama ko, kasi yung mga kasama ko, kita niya ako, hila-hila ko yung bag, at ang sakit ng paa ko, medyo sumakit. Pero kaya ko pa. Hindi katulad dati na, pagka sumakit, wala na, talagang nakahiga na ako. And then, ngayon, after magising ako kinabukasan, kasi gabi lang kami dumating, okay na, normal na. Wala na. So, ganyan ang nagawa ng 4th year sa akin. So, dahil sa ganda ng 4th year, pinainom ko yung misis ko, which is merong siyang na-angiogram siya kasi may sa puso And okay na. Then yung mother ko na hindi na makatayo, dahil masakit yung tuhod niya, nakakalakad ako at nung huli kong punta, sabi na sa akin hindi na masakit yung paa niya. My mother is 82 years old. And then ako nagpa-check up ako dahil meron akong nung umuwi ako, ang blood sugar ko ay 375. Hindi ko ba? Ano na yung aking So nag-blood na yung paningin ko. Hindi ko alam yung pala yun. Nung ma-check lang ako ng nurse, kasi check lang, random. Hindi ko naman alam. Nakita ko 375. But nung ako'y magpa-check up, siguro mga 1 month na nung pa-check ako. And everything is normal. So, okay na. So, napakaganda talaga ng 4th year. Kaya kung itatanong nyo sa akin, nagsisi ba ako doon sa 166? Hindi po. Kasi yung nagawa niya ng 4th year sa akin, ay hindi lang 166,000. Kundi priceless. Nawala ang aking, dati ako pagka nagpapalpitate ako, yung hininga ko ay parang shortness of breath, palpitation, nawala po yun.
hindi na po nagpapalpitate. And then yung aking constipation. Actually, minsan ayoko nang pumunta sa CR kasi napakahirap. Dahil ayaw talagang lumabas, napakasakit at mahirap. But now normal. Parang wala akong nararamdaman ngayon. So kaya nga ano ko sa inyo, lalo na yung mga bago, invest yourself, in your health with Riway at ang buong pamilya ninyo makikinabang. Hanggang sa kada grand apo-apo ninyo makikinabang dito sa Riway. Kaya po, huwag na ninyong pag-isipan habang maaga pa. Kasi mas mahirap na ho. Pag nahuli na ho lahat, kahit anong gawin niyo sa porkir, hindi na ho kakayanin yan. So, ako'y narito at nagpapasalamat ako dahil nakilala ko yung porkir placenta. Hindi na po pala porkir placenta, porkir na lang po kasi meron ng antler. So, nagpapasalamat ako habang maaga, nakilala ko ang porkir. And kung itatanong din nyo, bakit talaga nag-decide ako dito? Ang isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko is this 6 core value. Kasi binago nito ang buhay ko. Ang pakikitungo ko sa tao, sa pamilya ko, binago lahat. At nakikita ko ngayon yung sarili ko na unti-unting nagbabago dahil sa kumpanyang ito. Maraming salamat.